Nakita ni Aling Celestina ang mga bulaklak bago pa man niya nakita ang babae puting rosas, sariwa na may hamok pa sa matalulot. May nagiwan nito kaninang umaga. Ang problema ay walang bumibisita sa puntot na iyon. Maliban sa kanya. 3 taon na siyang dumarating tuwing ika-15 ngang buwan. Nililinis ang lapida ngang kanyang anak na si Mateo. Gamit ang basang trapo. Binubunot ang tuyong damo na sumisiksik sa mabita. Palaging mag-isa, palaging tahimik, ngunit ngayon, nakaluhod sa harap ng krus na semento. May isang batang babae na nakasuot ng damit na hindi nabibilang sa baryo na iyon. Mamahaling damit pang siyudad, at nakayakap sa kanyang binti. Isang batang humigit kumulang 3 taong gulang ang nakatingin sa lapida gamit ang matang mas kilala ni Celestina kaysa sa kanyang sarili. Iyon ang mata ni Mateo. Hindi siya nakita ng babae nang dumating. Tahimik itong umiyak na nakapatong ang kamay sa lupa na parabang may nais hawakan na wala na. Ang natuklasan ni Celestina sa sementeryong iyon ay lubos na bumulabog sa kanya. Dahil ang batang iyon ay hindi lang kahawik ng kanyang namatay na anak, ang batang iyon ay gumawa ng 1 kilos na tanging si Mateo lang ang gumagawa. 1 kilos na walang sinuman ang nakapagturo sa kanya. Kung alam niyo ang pakiramdam na tumingin sa isang tao at makita ang taong nagpaalam na, magiwan ng like ngayon. Mag-subscribe at i-activate ang bell. Sabihin niyo kung mula saang probinsya kayo nanonood. Ngunit para maintindihan ang nangyari ng umagang iyon, kailangan nating balikan ang nakaraang 3 taon. 3 taon. 1095 araw. Iyon ang pagitan ni Aling Celestina mula sa huling pagkakataon na narinig niya ang boses ng kanyang anak na si Mateo. Hindi ang kanyang boses sa telepono, iyon ay nawala ilang buwan bago ang aksidente. Ang huling tunay na boses, ang laman at dugo, ay nang magpaalam si Mateo sa pintuan ng bahay na may backpack sa balikat at pulang panyo na nakatali sa lig. Pupunta ako sa Maynila, nanay, pero babalik ako. Hindi siya bumalik. Mag-isang nanirahan si Celestina sa isang maliit na bahay sa labas ng isang baryo na hindi man lang lumalabas sa mga mapa. Malalim na Isabela, tuyong lupa, malawak na langit, mabigat na katahimikan. Ang bahay ay 4 na dingding na tabla, isang bubong na yero na tumutuno na parang tambol kapag umulan, isang kusinang dauling, at isang bakuran kung saan nakakalkal ang mamanok sa gitna ng magasagingan. Hindi ito marami, ngunit ito ay sa kanya at kay Mateo. Tuwing ika-15 ngang buwan, mas maaga gumigising si Celestina kaysa karaniwan. Sinusuot niya ang kanyang malinis na bestida. Ang madilim na asul na ginagamit lang niya sa pagpunta sa bayan. Sinusuklay niya ang kanyang puting buhok sa isang mahigpit na tirintas at bago umalis ay palaging ginagawa ang parehong bagay. Binubuksan niya ang drawer ng lumang aparador na pagmamay-ari ng kanyang ina. Kinukuha niya ang isang pulang panyo na kupas na sa araw at pawis. Maingat niya itong iniladlad. Pinadaanan niya ang daliri sa tela na parabang nararamdaman niya ang init ng gumamit nito at inilalagay niya ito sa bulsa ng kanyang apron. Hindi niya ito suot, ngunit malapit sa kanya. Sa araw na iyon, ika-15 ng Marso, mas tuyo kaysa kailanman ang daan patungo sa sementeryo. Hindi umulan sa loob ng ilang linggo. Ang mainit na hangin ng probinsya ay nagpapataas ng mga alikabok na pumapasok sa pagitan ng kanyang ngipin. Naglakad si Celestina ng 2 kilometer mula sa bahay ng walang reklamo. Dala-dala ang isang timba ng tubig, isang malinis na trapo, at isang bungkos ng ngaligaw na bulaklak na pinutol niya sa gilid ng tuyong sapa. Ang sementeryo ng baryo ay hindi tulad ng sa mga siyudad. Walang matataas na bakod o bakal na gate. Ito ay isang rektangulo ng lupa na nabakuran ng barbed wire, kung saan nakatayo ang mga krus na kahoy at semento sa gitna ng talahib at kakawate. Ang pinakalumang puntot ay wala ng pangalan. Binura ng araw at hangin ang mga letra tulad ng pagburang lahat sa probinsya. Ang puntot ni Mateo ay nasa likod, malapit sa pinakamalaking kakawate. Isang krus na semento na kulay abo na may pangalan niya na isinulat kamay ni Mang Lazaro, ang kapitbahay. Mateo Salazar, anak ni Celestina. Naway sumalangit nawa ang kanyang kaluluwa. Nakita ni Celestina ang mga puting rosas mula sa malayo, huminto siya. Tinamaan siya ng hangin sa mukha at kinailangan niyang magsikip ang mga mata. Ngunit hindi ang hangin ang nagparalisa sa kanya. Ito ay ang magulala na iyon puting rosas, malalaki na may mahabang tangkay at perpektong hiwa. Mga rosas na hindi tumutubo sa anumang hardin ng baryo na iyon, mga rosas na nakakahalagang ampra, mga rosas na dinalang ng isang tao mula sa malayo. At pagkatapos ay nakita niya ang babae.
Nakaluhod ito sa harap ng puntod, nakatalikod kay Celestina. Nakasuot ito ng cream na bestida na kaibahan sa kulay sokolateng, lupa na parang isang ulap na nahulog mula sa langit. Ang madilim na buhok nito ay nakalaylay sa balikat. Sa tabi niya, isang leather na bag ang nakapatong sa isang bato at nakayakap sa kanang binti nito, medyo nakatago. Isang maliit na bata ang nakatingin sa krus na semento. Naramdaman ni Celestina na kumakabo ang kanyang tiyan. Sa loob ng 3 taon, walang sinumang kakilala niya ang bumisita sa puntot na iyon. Ni mga kamag-anak, dahil wala nang natitira, ni mga kaibigan, dahil ang mga kaibigan ni Mateo sa baryo ay nagpunta rin sa Maynila tulad niya. Ni mga babae, dahil hindi kailanman nabanggit ni Mateo ang sinuman. Sino ang babaeng iyon at bakit umiyak siya sa puntot ng kanyang anak na parang pagmamayari niya? Dahan-dahang lumakat si Celestina. Hindi gumagawa ng ingay ang kanyang mga sinela sa maluwag na lupa. Sa bawat hakbang, mas nagiging malinaw ang mga detalye. Hindi lang umiyak ang babae, nagsasalita rin siya, bumubulong ng isang bagay na hindi maabot ng pandinig ni Celestina. Nakalahat ang kanang kamay sa lupa, nakahiwalay ang madaliri na parabang may nais abutin sa ilalim. Ang bata ay maliit, 3 taong gulang, marahil mas bata pa. Mayroon siyang mapusyaw na kulay kape na balat, madilim na buhok na hindi pantay ang gupit at nakasuot ng malinis at bagong damit. Mamahaling sapatos, maong na pantalon na walang bahid ng dumi. Sa baryo na ito, ang mabatang 3 taong gulang ay may mga sugat na sa tuhod at sapatos na puno ngang lupa bago pa magalas. 8 gram umaga. Hindi taga rito ang batang iyon. Huminto si Celestina sa 5 hakbang. Umubo siya. Nagulat ang babae na parang binaril. Mabilis itong lumingon na namumula at maga ang mamata at nakita ni Celestina ang kanyang mukha sa unang pagkakataon. Bata pa ito, maganda, ngunit may kalungkutang bumabalot sa kanya na nagpatanda sa kanya ng 10 taon. Sino ka? Tanong ni Celestina. Ang kanyang boses ay lumabas ng mas matigas kaysa sa kanyang intensyon, ngunit malakas ang tibok ng kanyang puso at kapag malakas ang tibok ng puso, ang boses ay kusang tumitigas. Mabilis na tumayo ang babae. Pinupunasan ang luha gamit ang likod ng kamay. Inayos niya ang kanyang bestida, nahanap na sagot na hindi dumarating. Ako, patawat, ginang, hindi ko alam na may darating. Dumarating ako bawat buwan, sabi ni Celestina nang hindi gumagalaw. 3 taon na akong dumarating at sa loob ng 3 taon ay wala pa akong nakitang sinuman dito. Yumuko ang babae, nanginginig ang kanyang kamay. Ikaw ba ang naglagay ng marosas na iyon? Tanong ni Celestina habang itinuturo ang bungkos. Tumango ang babae nang hindi nagsasalita. Kilala mo ang anak ko? Ang tanong ay bumagsak sa pagitan nilang dalawa na parang bato sa tuyong balon. Nagbukas ang bibig ng babae, ngunit ang lumabas ay hindi salita, kundi isang hikbi, malalim, luma, na tila taon nang nakaimbak. Ako, sinubukan ng babae. Oh, kilala ko siya. Tiningnan ni Celestina mula ulo hanggang paa. Ang mamahaling damit, ang bag, ang pinong sapatos na puno ng alikabok sa daan. Hindi nabibilang ang babaeng ito sa mundong iyon. Si Mateo ay isang manggagawa sa konstruksyon. Nagtatrabaho siya sa mga proyekto sa Maynila. Paano nakilalang ganong klaseng babae ang kanyang anak? Saan niya ito nakilala? Ngunit hindi sumagot ang babae dahil sa sandaling iyon ay binitawan ng bata ang bintingang. Kanyang ina at lumakat ng 2 hakbang patungo sa puntot. Yumuko siya. Inilagay ang maliit na kamay sa mga nakapintang letra ng pangalan na MATAO at sinabi sa maliit at malinaw na boses na mayroon ang bata kapag nagsasabi ng malalaking katotohanan. Nandito si Papa, hindi ba Mama? Huminto ang mundo. Binitawan ni Celestina ang timba, natapon ang tubig sa tuyong lupa at nawala sa loob ng ilang segundo na nilamon ng lupa. Ngunit hindi tiningnan ni Celestina ang tubig. Tinitingnan niya ang bata. Tinitingnan niya ang mamalalaking mata, madilim na may kislap na kilala niya, tulad ng pakilala sa sariling hininga. Iyon ang makamata ni Mateo, hindi mahkahawig, hindi mahkapareo. Iyon ang parehong mga mata na tumingin sa kanya sa loob ng 28 taon mula sa duyan, mula sa mesa, mula sa pintuan ng bahay sa araw na umalis siya. Ano ang sinabi ng batang iyon? Bulong ni Celestina. Ang kanyang boses ay hindi na matigas. Ito ay isang sinulit. Kinuha ng babae ang bata at binuhat. Napuno ng takot ang kanyang mata. Hindi ito ang inisip mo. Kailangan nating umalis. Paano hindi ito ang inisip ko? Isang hakbang ang ginawa ni Celestina. Sinabi lang ng batang iyan na ang anak ko ang kanyang papa. Ipaliwanag mo sa akin, pakiusap, ginang.
Hindi ko kaya, hindi ko ito kayang pag-usapan. Isang pagkakamali ang pumunta rito. Mabilis na naglakad ang babae patungo sa labasan ng sementeryo, mahigpit na niyayakap ang bata sa kanyang dibdib. Sinundan siya ni Celestina. Ngunit ang mabintingan 62 taong gulang ay hindi makahabol sa 30 taong gulang. Teka, huwag mong dalhin ang batang iyan. At pagkatapos ay nangyari ang bata, natakot sa mga sigaw, gumawa ng isang bagay, isang maliit, automatikong kilos na marahil ay ginagawa niya ng 20 beses sa isang araw nang walang sinuman ang nagbibigay pansin. Inilagay niya ang kanang kamay sa lig, isinara ito na parabang may hawak na hindi nakikita at hinila ito pababa na parang nagtatanggal ng buhol. Ang kilos ng panyo. Nandun si Celestina sa lupa, nang hina ang kanyang binti. Kinailangan niyang kumapit sa krus ng ibang puntot para hindi siya matumba. Dahil ang kilos na iyon, ang eksaktong kilos na iyon, gamit ang kanang kamay, sinasara ang daliri sa lig at hinihila pababa ay hindi isang pangkaraniwang kilos. Hindi ito isang bagay na natutunan ng isang batang 3 taong gulang sa paralan o sa telebisyon. Ito ang kilos na ginagawa ni Mateo tuwing kinakabahan. Mula pa noong 6 taong gulang siya ay hinahawakan niya ang panyo, hinihila ito, niluluwagan, muling itinatali. Isang kiliti, isang kapritso, isang bagay na tunay na sa kanya. Kaya makikilala ito ni Celestina nang nakapikit sa tuno lang ng tela na dumudulas. Walang sinuman ang makapagtuturo nito sa batang iyon. Walang sinuman. Dahil ang tanging maataw na nakakaalam kilos na iyon ay patay na o nakatayo doon sa gitna ng isang sementeryo sa probinsya, nakikita kung paano lumalayo ang isang piraso ni Mateo sa mga bisig ng isang estranggero. Narinig ni Celestina ang makina ng isang kotse na umaandar sa kabilang panig ng bakod na kawat. Nakita niya ang ulap ng alikabo na bumangon sa daanan ng graba at nanatili doon na nakatayo na may pulang panyo sa bulsa at mga ligaw na bulakla na nakakalat sa lupa sa tabi ng walang lamang timba. Pinatuyong hangin ng probinsya ang kanyang luha bago pa man dumating sa kanyang baba. Ngunit hindi umiyak si Celestina dahil sa kalungkutan. Umiyak siya dahil sa unang pagkakataon sa loob ng 3 taon ay hindi ganap na patay ang kanyang anak. Hindi alam ni Celestina kung gaano katagal siyang nakatayo sa sementeryong iyon, maaring 5 minuto o 1 oras. Ang probinsya ay walang orasan, mayroon lamang araw, hangin at katahimikan. At ang tatlong, ito ay nanatili doon na parang walang nangyari. Pinulot niya ang walang lamang timba, pinulot ang mga ligaw na bulaklak mula sa lupa, lanta na sa init. Inilagay niya ito sa puntot ni Mateo, sa tabi ng mga puting rosas na iniwan ng estranghero. Ang kanyang nga bulaklak ay mukhang mahirap sa tabi ng mga rosas na iyon maliliit tuyo ngunit iyon ang ibinibigay sa kanyang probinsya at hindi kailanman ikinahiya ni Celestina ang kakaunti hanggang ngayon. Ngayon sa unang pagkakataon ay tiningnan niya ang kanyang mabulaklak at naramdaman niya na hindi ito sapat, na hindi siya sapat, na may isang buong piraso ng buhay ng kanyang anak na hindi niya kilala at ang piraso na iyon ay umalis sa isang kotse na may plaka na hindi man lang niya nabasa. Naglakad siya pabalik sa bahay na mabigat ang katawan at kumukulo ang ulo. Ang sikat ng araw ng tanghali ay tumatama sa kanyang bato ng walang awa. Dumating siya sa pintuan ng kanyang bahay at umupo sa sementadong hagdanan ng hindi pumapasok. Lumapit sa kanyang mga manok na naghihintay na mais. Hindi pinansin ni Celestina ang mga ito. Ganun siya natagpuan ni Mang Lazaro. Si Mang Lazaro ay ang uringa, kapitbahay na dumarating kapag kailangan ng walang tumatawag. 78 taong gulang, biyudo, baluktot ang likot mula sa kalahating siglo ngang pagtatrabaho sa bukid. Ngunit may mga mata na walang nakakalampas. Dumarating siya sa kabilang bakod na kawat na naghihiwalay sa dalawang bahay na may isang latang gatas ng kambing sa kamay, tulad ng ginagawa niya tuwing 3 araw. Celestina, anong nangyari sa iyo? Mukhang nakita mo ang kaluluwa. Mas malala pa, Lazaro. Nakita ko ang anak ko. Ibinaba ni Mang Lazaro ang latas sa lupa at umupo sa tabi. Niya nang hindi nagtatanong mapermiso. Ikinuwento ni Celestina ang lahat. Ang baba, ang mga rosas, ang bata, ang mata, ang kilos. Nakinig si Mang Lazaro nang hindi sumisingit na siyang pinakabihirang at pinakamahalagang paraan ng pakikinig. Nang matapos si Celestina, kinamot ng matanda ang kanyang baba at sinabi ang sasabihin ng sinumang makatuwirang tao. Paano kung nakakamali ka? Magkahawik lang ang mamata, Celestina. Ang makilos ay kinokopya. Minsan nakikita natin ang gusto nating makita. Hindi ako nakakamali.
Paano ka nakasiguro? Dahil lang kilos na iyon ay hindi kinokopya, Lazaro. Ang kilos na iyon ay ipinanganak kasama ni Mateo. Nakita ko itong lumabas ng 6 na taong gulang siya at binigyan ko siya ng kanyang unang panyo. Walang nagturo sa kanya. Lumabas lang ito sa kanya tulad ng pagutot. At ginawa iyon ng batang iyon ng eksakto, gamit ang parehong kamay, gamit ang parehong hila, nanatiling tahimik si Mang Lazaro ng mahabang panahon, pagkatapos ay tumango. Nakita ko ang isang kakaibang kotse na nakaparada sa kurbada ng lumang daan kaninang umaga, sabi niya ng dahan-dahan, itim, maganda, yung hindi dumadaan dito kahit pa nawawala, may plaka ngang Metro Manila. Metro Manila, Makati. Higit sa 1,000 kilometer mula sa baryo na iyon kung saan hindi man lang pumapasok ang mabus. Bakit hindi mo sinabi sa akin kanina? Tanong ni Celestina. Dahil ang isang magandang kotse na nakaparada ay hindi balita. Ginang, ngayon tumayo si Celestina mula sa hagdanan. Kailangan niyang mag-isip. At kapag kailangan ni Celestina mag-isip, pumupunta siya sa isang lugar. Ang simbahan ng baryo ay isang kwarto na yari sa tabla na may krus na bakal na kinakalawang sa bubong. Wala itong nga bangko, nga plastik na upuan lang na may nagdonate ilang taon na ang nakakaraan. Wala itong stained glass o kampanaryo, ngunit mayroon itong Padre Rafael at sapat na iyon. Nakaupo si Padre Rafael sa likod bakuran na inaayos ang net ng isang goal ng soccer na nasira ng mabata ng katekismo. Siya ay 70 taong gulang. Ang kanyang kamay ay buhol-buhol ngang isang taong nabuhay ng mas matagal gamit ang katawan kaysa sa isip at isang tingin na tumatagos sa mga dingding. Bininyagan niya si Mateo, binigyan siya ng unang komunyon. Nakita siyang umalis patungong Maynila at nagbigay ng misa ng dinala ang kanyang abo. Padre, kailangan kong makinig ka sa akin. Iniwan ni Padre Rafael ang net. Inalis ang kanyang salamin at tiningnan siya. Hindi siya nagsabi ng umupo ka. Hindi siya nagsabi ng, kuwentuhan mo ako. Tiningnan lang niya ito. Sapat na iyon, muling isinalaysay ni Celestina ang lahat at nang matapos siya ay hinintay niya ang pasya. Nanatiling tahimik si Padre Rafael ng matagal, pagkatapos ay muling isinuot ang kanyang salamin na parabang kailangan niyang makakita ng mas malinaw para masabi ang kanyang sasabihin. Celestina, 3 taon ka nang nakikipag-usap sa isang puntot. Ikinukuwento mo ang iyong araw, nakdadala ka nga bulaklak, humihingi kang tawad sa mabagay na hindi nangangailangan ng tawad. Hindi ko kailanman sinabi sa iyo ang anuman dahil ang pakikipag-usap sa mga patay ay hindi nakakasama. Huminto siya. Ngunit ngayon kailangan mong mapasya kung patuloy kang makikipag-usap sa mga patay o hahanapin mo ang mabuhay. Naramdaman ni Celestina ang masalitang iyon na parang bukso ngang malamig na tubig sa kanyang mukha. Hindi ko nga alam kung saan magsisimula, Padre. Alam mo na sa Makati, alam mo na mayaman sila, alam mo na mayroon silang bata na kahawig nga anak mo. Mas marami iyan kaysa sa mayroon ka kaninang umaga, at kung makarating ako doon, at palayasin nila ako na parang aso. Tiningnan siya ni Padre Rafael sa ibabaw, kanyang salamin. Celestina, nag-iisa kang nanganak, nag-iisa kang naglibing at nag-iisa kang nakaligtas sa isang probinsya kung saan kahit ang maahas ay hindi nakakatagal. At natatakot ka sa isang pintuan? Hindi sumagot si Celestina. Hindi na kailangan. Nang gabing iyon, nakaupo sa mesa ang kusina na may malabnaw, nakape sa kanyang kamay, nagpasya siya. Kinuha niya mula sa drawer ng aparador ang kahon ng lata kung saan niya iniimbak ang pera. Binilang niya ang salapi. Mayroon siyang sapat para sa isang tiket ng bus patungong Makati. Papunta, ang pabalik ay bahala na ang Diyos. Bago matulog ay kinuha niya ang pulang panyo mula sa bulsa at inilagay sa unan ng bakanteng bahagi ng kama. Ang bahagi kung saan natutulog si Mateo noong bata pa siya at natatakot sa mga bagyo. Hahanapin ko siya, anak ko, bulong niya sa dilim. Hahanapin ko ang batang iyan. Sa labas, tahimik ang probinsya, ngunit sa unang pagkakataon sa loob ng 3 taon ay hindi pakiramdam ni Celestina na walang laman ang katahimikan. Hindi kailanman nakasakay si Celestina sa isang bus ng pasahero. Kilala niya ang jeep na nakdadala ng tao sa Karatik Baryo, ang matruk ng kargamento kung saan minsan siya ay nakikisakay para pumunta sa palengke, ngunit isang tunay na bus na may numbered na upuan at air conditioning. Iyon ay ibang mundo. Dinala siya ni Mang Lazaro sa Terminal NG, Santiago City, sa kanyang lumang pickup bandang alas 4 NG umaga. Ang daanan ng graba mula sa baryo patungo sa sementadong kalsada ay tumatagal ng
Halos 2 oras at ayaw ni Celestina na mawala ang biyahe ng 7:00. Magagamit mo ito, sabi ni Mang Lazaro ng magpark siya sa harap ng terminal. Inabot niya ang isang nakatiklop na papel. Ikinuwento sa akin nga aking kumparang si Fermin, yung taga-gasolinahan sa Entronque, ang isang bagay. Sabi niya, huminto ang itim na kotse para makarga ng gasolina sa parehong araw na nakita mo ito sa sementeryo. Humingi ng direksyon ang driver para bumalik sa kalsada patungong Makati. Tinanong ni Fermin kung saan sila galing at sinabi nga laki na galing sa bahay nga Herrera na gustong dumaan ngang ginang bago bumalik. Herrera. Isiniksik ni Celestina ang apelidong iyon sa kanyang isip na parang markang bakal sa balat ng baka. Herrera ng Makati. Ulit niya. Iyan lang ang mayroon ginang. Ngunit sa Makati, ang mga Herrera na may pera ay hindi dapat ganun karami. Magtanong ka. Alam mong magtanong. Isinilid ni Celestina ang papel sa bulsa no kanyang apron sa tabi no panyo. Niyakap niya si Mang Lazaro. Ang matanda ay amoy gatas ng kambing at kahoy ang amoy ng kanyang mundo. Isang amoy na sa loob ng ilang oras ay malayo na. Kung hindi ako makabalik sa loob ng 3 araw, pakainin mo ang aking mamanok, sabi ni Celestina. Kung hindi ka makabalik sa loob ng 3 araw, pupuntahan kita sa Makati. Kahit pa maglakad ako, sagot ni Mang Lazaro. Umalis ang bus ng eksaktong 7:00. Umupo si Celestina sa tabi ng bintana na may kanyang basket sa kandungan. Sa loob nito ay ang panyo, isang pares nega damit, 4 na tortilla na may gisa at kanin na nakabalot. Sa trapo, isang bote NG tubig at ang litrato ni Mateo na nasa kanyang aparador. Ito ay isang lumang litrato noong 18 taong gulang pa siya bago siya umalis patungong Maynila. Nakangiti siya ngang kanyang mahiyain na ngiti. Ang pulang panyo sa lik, ang mga mata ay nagniningning sa mga plano at sa hinaharap. Ang biyahe ay tumagal ng 14 na oras. 14 na oras ng probinsya na unti-unting nagbago. Una ang patak at tuyong lupa nga Isabela. Ang nasagingan na parang mga bantay. Ang langit na sobrang laki na masakit tingnan. Pagkatapos ang mga bundok ng Nueva Vizcaya, berde sa tuktok, kalbo sa paanan. Pagkatapos ay nagbago ang tanawin. Mas maraming kotse, mas maraming bahay, mas maraming anunsyo, mas maraming ingay. Ang probinsya ay unti-unting napuno nga tao at semento hanggang sa tuluyan itong nawala. Tiningnan ni Celestina ang lahat sa bintana nang hindi kumukurap. Hindi pa siya nakakitang ganun karaming ilaw na makasama. Hindi pa siya nakakita nga gusali na higit sa 2 palapag. Hindi pa siya nakakita ganun karaming tao na naglalakat ng sabay-sabay nang hindi nagbabatian. Sa kanyang baryo, ang makasalubong ang isang tao nang hindi bumabati ngang magandang umaga ay isang pakakasala. Dito, walang sinuman ang tinitingnan ang sinuman. Dumating ang bus sa Makati ng 9:00 gabi. Ang terminal ay isang malaking gusali na umaalingaw na parang pugat ng bubuyog. Bumaba si Celestina na mahigpit na hawak ang kanyang basket sa dibdib at nanatili siyang nakatayo sa gitna ng taong nagtatakbuhan sa lahat ng direksyon. Amoy diesel, amoy pritong pagkain at isang bagay pa na hindi niya matukoy. Pagkatapos ay naintindihan niya na ito ay ang amoy ng pagmamadali. May amoy ang pagmamadali. Amoy pawis na may pabango. Nang gabing iyon ay natulog siya sa isang bangko sa terminal, hindi dahil sa kakulangan ng pagpipilian, kundi dahil wala siyang pera para sa hotel at hindi niya gagastusin ang kakaunti niyang natitira sa isang bubong kung may mga libreng bangko. Tiniklop niya ang kanyang basket bilang unan. Tinakpan niya ang kanyang alampay at ipinikit ang mga mata. Hindi siya natulog, ngunit nagpahinga ang katawan habang ang isip ay nagtatrabaho. Kinabukasan, ginawa ni Celestina ang alam niyang gawin. Nagtanong. Pumunta siya sa tindahan ng pahayagan sa terminal. Tinanong niya ang lalaki kung kilala niya ang isang pamilyang Herrera na may pera sa Makati. Tumawa ang lalaki. Herrera, libo-libo niyan, ginang. Herrera ng anong klaseng Herrera? Herrera na may anak na babae na ang pangalan ay, hindi ko alam kung ano ang pangalan, bata, maganda, madilim ang buhok, nagmamanehong malaking itim na kotse. Ganyan po ang paglalarawan niyo sa halos kalahati ng San Lorenzo Village, ginang. San Lorenzo Village. Isinaulo ni Celestina ang pangalan na iyon. Sumakay din siya nga, bus patungo sa lugar na iyon. Sinabi sa kanya nga, driver ng 40 minuto lang at walang traffic. Nagkaroon ng traffic. Tumagal ng 1.5 oras. Ngunit nang pumasok ang bus sa mga kalye ng San Lorenzo Village, naintindihan ni Celestina kung bakit ganon ang suot ng babae sa sementeryo. Ang mabahay ay hindi bahay,
kundi makuta, mapader na 3 metro na may bakal na rehas, mahardin na nakikita sa ibabaw nga bakod, berde na parang umuulan araw-araw, na may mga puno na pinutol, sa mga hugis na hindi pa nakita ni Celestina. Ang makotseng, nakaparada sa labas, ay mas mahal pa sa buong bahay niya kasama ang mamanok, kusina at alaala ni Mateo. Bumaba si Celestina sa bus at nagsimulang maglakad. Pumasok siya sa isang botika at nagtanong tungkol sa pamilyang Herrera. Tiningnan siya na empleyado ng kakaiba at sinabi na wala siyang alam na Herrera doon. Naglakad siya ng 2 blok pa at nagtanong sa isang stationery shop. Sinabi ng babay sa counter na mayroong mga Herrera sa Ayala Alabang, ngunit mga dentista sila, hindi mga contractor. Nagpasalamat si Celestina at patuloy na naglakad. Sa ikatlong hinto, isang maliit na tindahan na may lumang ventilador na umaalingaw-naw sa bubong. Tinanong niya ang ginang sa kahera kung kilala niya ang Herrera. Ang Herrera ng kumpanya ng konstruksyon. Tanong ginang ng walang gaanong interes. Kumabog ang puso ni Celestina. Konstruksyon. Si Mateo ay isang manggagawa sa konstruksyon. Nagtatrabaho sa konstruksyon. Nagkokonekta ang mga hibla. Oh, sila. Ang kanilang bahay ay nasa Sierra Madre Street, pahyat sa Burol. Iyon ang malaking bahay na may batong gate, hindi ka maliligaw. Ito ang pinakamalaki sa blok. Naglakad si Celestina ngang 20 minuto pahyat. Ang araw ngang Makati ay iba sa Isabela. Hindi ito tuyo at malinis. Ito ay mahalumigmig, mabigat, malakit. Dumikit ang kanyang blusa sa kanyang likod. Dumudulas ang kanyang sinalas sa makinis na bangketa at pagkatapos ay nakita niya ito. Ang bahay ng Herrera ay walang bakod na barbed wire. Mayroon itong pader na gawa sa inukit na batong buhay na kulay buhangin, mas mataas kaysa sa anumang pader na nakita ni Celestina sa kanyang buhay. Isang itim na bakal na gat na may nakaukit na apelyido sa ginintuang letra. Sa likod ng pader, sumisilip ang matuktok ng puno na parang humihingi ngang permiso na lumabas. Naririnig ang tunog ng tubig na bumabaksak. Isang fountain, isang luho na napakahiwaga kay Celestina tulad ng tunog ng dagat. Sa kanan ng gate ay may bantayan na may gwardiya sa loob. Isang batang lalaki na naka-uniforme, may maitim na salamin at mukhang profesional na nababato. Nanatiling nakatayo si Celestina sa bangketa sa harap. Tiningnan niya ang gate, tiningnan ang bantayan, tiningnan ang kanyang sinlas na punong alikabok, ang kanyang punit-punit na basket, ang kanyang madilim na asul na bestida na sa baryo. Ay, ang kanyang pinakamagandang damit at dito ay parang basahan. Naalala niya ang boses ni Padre Rafael. At natatakot ka sa isang pintuan, tumawid si Celestina sa kalsada. Humarap sa bantayan at kumatok sa salamin gamit ang kanyang buko. Tiningnan siya ng gwardiya mula ulo hanggang paa. Hindi inalis ang kanyang salamin. Ano ang kailangan niyo, ginang? Hinahanap ko ang pamilyang Herrera. Kailangan kong makipag-usap sa ginang ng bahay. Muling tiningnan siya ang gwardiya. Sa pagkakataong ito ay mas dahan-dahan, ang masinelas, ang basket, ang makamay na makalyo, ang alampay, at nakita ni Celestina kung paano nakpasya ang gwardiya sa loob ng segundong iyon na hindi siya karapat-dapat na naroon. May appointment ba kayo? Wala. Walang appointment ay hindi pwede. Magandang araw po. At isinara niya ang bintana ang bantayan. Hindi gumalaw si Celestina. Nanatili siyang nakatayo doon sa ilalim ng araw ng Makati, sa harap ng isang gate na mas mahal pa sa kanyang buong buhay. Ngunit hindi siya umalis. Dahil sa likod ng pader na iyon, sa isang lugar sa bahay na iyon, may isang batang 3 taong gulang na inilalagay ang kamay sa lik na parabang nakahanap ng panyo na hindi niya kailanman nakaroon. At hindi tinawid ni Celestina ang buong probinsya para lang pigilan siya ngang isang salamin. Ngunit ang hindi alam ni Celestina ay sa likod ng gate na iyon, hindi lang isang bata na may mamata ng kanyang anak. Mayroon ding katotohanan tungkol sa pagkamatay ni Mateo na magbabago sa kanyang buhay magpakailanman. Nahintay si Celestina ng 3 oras. Umupo siya sa bangketa sa tapat sa ilalim ng payat na anino ngang isang puno na pinanatiling pinutol nga hardinero ngang kapitbahayan sa Hugis Bilog. Hindi siya humingi ng limos. Hindi siya nakipag-usap sa sinuman. Umupo lang siya doon na may basket sa kanyang kandungan at ang tingin ay nakatuon sa bakal na gate, tulad ng isang nagbabantay ng bukit na naghihintay ng ulan. Tiningnan siya ang gwardiya paminsan-minsan mula sa bantayan. Sa simula ay may inis, pagkatapos ay may pagtataka at sa huli ay may pagkabahala na dulot ng mga taong hindi umaalis kapag dapat nang umalis. Nang alas 11 ng umaga ay bumukas ang gate.
Hindi lumabas ang pamilya. Lumabas ang isang babae na humigit kumulang 40 taong gulang na nakasuot ng uniforme ngang katulong sa bahay. Puting apron at nakapusot ang buhok sa isang net. May dala siyang isang bag ng basura patungo sa basurahan sa kanto. Tumayo si Celestina. Ginang, paumanhin. Umurong ang empleyada na natakot. Hindi kita sasaktan. Sabi ni Celestina na nakalahad ang mga kamay. Ipinapakita ang kanyang mga makalyong palat. Kailangan ko lang isang pabor. Kailangan kong pakinggan akong isang tao sa bahay. Malayo ang pinanggalingan ko. Tiningnan siya ng empleyada ng mga matang agad na nakakakilala sa mataong kauri niya. Nakita niya ang masinlas, ang makamay na may kalyo, ang malinis ngunit lumang bestida. Hindi niya nakita ang isang banta. Nakita niya ang isang taong tulad niya. Sino ang hinahanap niyo? Ang ginang ng bahay o ang kanyang anak na babae? Ang batang may maliit na anak. Hindi tumatanggap si Ginang Chamila ng bisita ng walang pahintulot ni Doña Beatriz. Sabi ngang empleyada na pabulong ang boses. At hindi tumatanggap si Doña Beatriz ng sinumang hindi niya kilala. Sabihin mo sa kanya na galing ako sa Isabela, na tungkol ito sa kanyang anak na babae at tungkol sa isang lalaki na ang pangalan ay Mateo Salazar. Kumunot ang gnunam empleyada. Walang sinabi sa kanya ang pangalan. Ngunit may isang bagay sa mukha ni Celestina. Isang bagay sa paraan ng kanyang pagbikas sa pangalan na iyon na parabang nagdadasal. Ang nakakumbinsi sa kanya, hintayin niyo po ako dito, wala po akong ipinapangako. Pumasok ang empleyada sa gate, muling umupo si Celestina, lumipas ang 15 minuto. 20. Sumisikat ang araw at lumiliit ang anino ng puno. Kinuha ni Celestina ang boteng tubig mula sa kanyang bag at uminom ng kaunti. Kulang na sa kalahati at hindi niya alam kung kailan niya ito muling mapupuno. Pagkatapos ay muling bumukas ang gate. Ngunit sa pagkakataong ito ay hindi lumabas ang empleyada. Lumabas si Doña Beatriz. Alam ni Celestina kung sino siya bago pa man niya buksan ang bibig, hindi sa pangalan kundi sa paraan ng kanyang paglakat. Naglalakad siya na parabang may utang ang mundo sa kanyang isang paumanhin dahil sa kanyang pagkakaroon. Tuwid ang likod, nakataas ang baba. Maikli at tumpak ang mahagbang sa kanyang matakong na tumutunog sa batong ang daanan na parang maliliit na martilyo. Si Doña Beatriz ay 64 taong gulang, ngunit mukhang 55. Ang buho ay perpektong tininang kayumanggi. Ang balat ay inaalagaan ng mga krema na mas mahal pa sa buwan ng gastos sa pagkain ni Celestina. Ang makuko ay pininturahan ng isang diskret na kulay rosas. Nakasuot siya ang malinis na puting pantalon at isang seda na blusa na kulay perlas. Sa pulso, isang relo na nagniningning sa sikat ng araw. Lahat sa kanya ay nagsasabing kontrol, lahat sa kanya ay nagsasabing order. Sa likod ni Beatriz ay ang gwardiya, na ngayon ay inalis na ang kanyang maitim na salamin at mukhang handa sa anumang mangyari. Huminto si Beatriz ng 3 meter mula kay Celestina. Hindi siya tumawid sa gate. Nanatili siya sa loop na parabang ang bangketa ay ibang bansa. Kayo ba ang ginang na nagtatanong tungkol sa aking anak na babae? Ako po si Celestina Salazar, ina ni Mateo Salazar. Ang pangalan ay bumaksak sa pagitan nilang dalawa. Hindi kumurap si Beatriz, ngunit nakita ni Celestina ang kalamnan ng panga na humigpit. Isang segundo, kalahating segundo, sapat na para malaman na hindi estranghero ang pangalan na iyon. Hindi ko alam kung sino si Mateo Salazar, sabi ni Beatriz. Ang kanyang boses ay matatag, sanay. At hindi ko alam kung ano ang naikwento sa inyo, ngunit ang anak ko ay walang anumang relasyon sa mga tao mula sa inyong lugar. Sa inyong lugar. Narinig ni Celestina ang mga salitang iyon at hinayaan lang itong dumaan na parang hangin. Hindi siya nasaktan, binigyan siya nito ng impormasyon. Ginang, nakita ko ang inyong anak na babae 3 araw na ang nakakaraan sa sementeryo ng aking baryo. Umiyak siya sa puntot ng aking anak. May dala siyang bata. Hindi umalis ang anak ko sa Makati sa loob ng ilang linggo. Hindi ko alam kung ano ang pinag-usapan niyo. Sa tingin ko ay nalilito kayo sa ibang tao, hindi ako nalilito. Ang kotse ay may plaka ng Metro Manila at ang bata ay ang aking apo. Pinutol ni Beatriz at sa unang pagkakataon ang kanyang boses ay naging matulis na parang labaha. Anak ng aking anak na babae at ng kanyang asawa. Isang respetadong lalaki, isang negosyante, hindi isang manggagawa sa konstruksyon. Naramdaman ni Celestina ang suntok, hindi sa kanyang pagmamataas, kundi mas mababa pa sa lugar kung saan inilalagay nga ina ang alaala ng kanilang maanak. Hindi si Mateo ay isang hamak na manggagawa sa konstruksyon,
Si Mateo ay isang lalaki na nagpunta upang magtrabaho para makakain ang kanyang ina na nagpapadala ng pera bawat 15 araw ng walang palya na itinatali ang pulang panyo salig at nagtatayo nga magapader sa ilalim nga araw na nagpapalambot sa aspalto para ang iba ay makatira sa mga bahay na hindi niya kailanman kayang bilhin. Ngunit walang sinabi si Celestina tungkol doon dahil ang dignidad ay hindi ipinapaliwanag, ipinapakita ito. Hindi po ako pumunta para sa pera, ginang, sabi ni Celestina. Hindi nanginig ang kanyang boses. Pumunta ako para sa dugo ng aking anak. Mahigpit na ipinikit ni Beatrice ang kanyang ngalabi hanggang sa pumuti ang nga ito. Pakinggan niyo po, Ginang Salazar, hindi ko alam kung sino ang nagpadala sa inyo o kung ano ang hinahanap niyo. Ngunit sasabihin ko sa inyo ng malinaw pang hindi na kayo mag-aksaya pang ang oras niyo o ngakin. Wala akong pamilyang may anumang kaugnayan sa inyo o sa inyong anak. At kung muli kayong lalapit sa bahay na ito o sa aking anak, tatawagan ko ang pulis. Naintindihan niyo? Naintindihan ko na natatakot kayo, sabi ni Celestina nang hindi nagpapataas ng boses. At ang mga taong walang itinatago ay hindi natatakot. Ang sumunod na katahimikan ay tumagal ng 3 segundo. Iyon ang pinakamahabang 3 segundo sa buhay ni Celestina. Palayasin mo siya dito, sabi ni Beatrice sa gwardiya nang hindi lumilingon. Tumalikod siya at nagsimulang maglakad patungo sa bahay. Lumapit ang gwardiya kay Celestina. Hindi niya hinawakan, ngunit tumayo siya nang napakalapit. Kaya naamoy ni Celestina ang murang deodorant sa ilalim ng uniforme. Narinig niyo na po ang ginang, umalis na po kayo. Tumayo si Celestina mula sa bangketa. Pinulot ang kanyang basket, inayos ang kanyang alampay sa balikat at nagsimulang maglakad patungo sa kanto na may parehong kalmado na paraan ng kanyang pagdating. Ngunit sa hakbang ay huminto siya dahil hindi pa ganap na nakasara ang gate. Dahan-dahan ang paggalov na mga bakal na pinto, mabigat, automatiko, at sa bahaging nanatiling bukas. Nakita ni Celestina ang hardin. Berde ito, napakaberde para sa isang siyudad sa Pilipinas na may damong pinutol na parang alpombra, mga palumpong na may pulang bulaklak at isang batong fountain sa gitna kung saan bumabagsa ang tubig na may tuno na parang mula sa ibang planeta. At dun, sa tabi ng fountain, naroon si Nicholas. Naglalaro ang bata ng laruang kotse sa gilid ng bato. Inikot niya ang magulong gamit ang kanyang madaliri, nakatuon, walang kamalay-malay sa mundo nga matatanda at sa kanilang madigmaan. Nakasuot siyang malinis na puting kamiseta at maong na shorts na kayapak sa damuhan. At 3 meter mula sa kanya, nakaupo sa isang bangko sa hardin na may baso sa kamay at magaang mamata nga, isang taong umiyak buong umaga, naroon si Camila. Tumingala si Camila sa eksaktong sandali na tumingin si Celestina sa pagitan ng gate. Nakatitigan ang kanilang mga mata. Hindi ito aksidenteng pagkikita, ito ay isang pagbangga. Nagbukas ng bibig si Camila. Walang lumabas na tunog, ngunit nabasa ni Celestina sa kanyang mukha ang 3 bagay ng sabay-sabay. Takot, hiya at isang bagay pa. Isang bagay na kahawig na ginhawa. Na parabang naghihintay si Camila na may dumating upang hanapin siya. Isinara ang gate ng may tuno na bakal na umaling-aungaw sa bakanteng kalsada. Nanatiling nakatingin si Celestina sa itim na bakal. Sa kabilang panik, narinig niya ang boses ni Nicholas na pinahina ng pader. Nakikipag-usap sa laruang kotse na may seryosong kabaliwan na mayroon ang mga bata kapag nag-iisa silang naglalaro. Isinilit ni Celestina ang kamay sa bulsa, hinawakan ang panyo. Mainit ang tela sa aro, hindi siya alis sa Makati. Hindi nang walang batang iyon. Ngunit ngayon ay alam niya ang isang bagay na hindi niya alam nun. Hindi lang siya ang nakahanap sa kabilang paning ng pader. Mayroon ding nais matagpuan. Ang tanong ay kung makakaroon ng lakas ng loob si Camila na buksan ang pinto na isinaralang kanyang ina. Ginugol ni Celestina ang gabing iyon sa isang bangko, sa parke na pinakamalapit sa bahay ng mga Herrera. Walang nagpalayas sa kanya dahil sa San Lorenzo Village, Makati, napakalinis at napakatahimik, nenga, parke sa gabi kaya't hindi na nag-aabalang mag-inspeksyon ang mga gwardiya. Ikinumot niya ang alampay. Ginamit ang kanyang basket bilang unan at tiningnan ang bituin. Iyon ang parehong bituin na nakikita mula sa bahay, ngunit dito ay tila mas malayo na parabang maging ang langit ay lumalayo sa mahihirap. Pag-alas, 6 umaga, gising na si Celestina at nakaupo sa parehong bangketa sa tapat ng bahay. Hindi niya kumatok sa bantayan, hindi siya nagpilit sa gwardiya.
umupo lang siya upang maghintay ng may pasensya na itinuturo ng probinsya. Pag-alas 8, bumukas ang gate. Lumabas ang isang pila na kotse na minamanehong isang driver. Sa likurang upuan, nakita ni Celestina si Doña Beatriz na nagche-check ng kanyang telepono. Dumaan ang kotse sa harap niya nang hindi humihinto. Hindi siya tiningnan ni Beatriz o nakunwari siyang hindi siya nakita. Pareho lang. Pag-alas 9, lumabas ang parehong empleyada ng nakaraang araw upang walisin ang bangketa sa harap ng gate. Nang makita si Celestina, uminto siya. Ginang, dito po ba kayo natulog? Nakakatalo ako sa mas masaol na lugar. Tumingin ang empleyada sa LUBNG bantayan. Distraído ang guardilla sa kanyang telepono. Si Ginang Chamila po ay lumalabas tuwing Martes sa palengke ng San Agustin. Kasama niya ang bata. Lumalabas po siya ng alas 10. Ibinaba ang empleyada ang boses hanggang sa naging halos bulong. Ngayon ay Mart. Tumango si Celestina ng isang beses. Hindi siya nagsalita ng salamat. Tiningnan niya ang mamatanga empleyada at naintindihan ng empleyada ang palengke ng San Agustin ay hindi katulad ng anumang palengke na kilala ni Celestina. Walang matindahan ng tarpaulin, walang sigawan ng matindero, walang langaw sa prutas. Ito ay isang saradong gusali na may air conditioning kung saan bumibili ang mataw nga imported na keso at tinapay na nakahalaga ng katumbas ng ginagastos ni Celestina sa gulay para sa isang linggo. Ngunit ito ay isang pampublikong lugar at sa mga pampublikong lugar ay walang mga gate o gwardiya na nagsasabi sa iyo na hindi ka nabibilang. Pumasok si Celestina at umupo sa isang bangko sa harap ng juice fountain kung saan makikita niya ang pangunahing pasukan. Pogolostis. Tizenut. Pumasok si Camilo. Mag-isa siya kasama si Nicolas. Naglalakad ang bata sa tabi niya, hawak ang kanyang kamay, tinitignan ang lahat ng may matinding pagtataka ng isang 3 taong gulang. Nakasuot si Chamila ng maitim na salamin, nakapusot ang buho at simpleng damit para sa nakita na ni Celestina sa lugar na iyon, tila gusto niyang hindi mapansin. Tumayo si Celestina, nakita siya ni Camila mula sa 5 metro. Huminto siya ng biglaan. Nawala ang kulay sa kanyang mukha. Tumingin siya sa magkabilang panig na naghahanap ng isang tao. Marahil naghihintay na makita si Beatriz, si Sergio, ang gwardiya. Walang sinuman, tanging si Celestina, nakatayo sa tabi ng isang bangko na may kanyang basket at kanyang punit-punit na sinalas. Pakiusap, sabi ni Chamila. Lumabas ang kanyang boses na basag mula sa unang pantik. Pakiusap, huwag niyo itong gawin dito. Hindi ako pumunta para gumawa ng eksena. Anak ko, sabi ni Celestina. At ang salitang iyon na anak ko ay lumabas sa kanyang kaluluwa nang walang pahintulot. Gusto ko lang magsalita na 5 minuto. Kung pagkatapos ng 5 minuto ay gusto mo akong palayasin, aalis ako at hindi na babalik. Tiningnan ni Camila si Nicolas. Tinitignan ng bata si Celestina nang may pagtataka nang walang takot. Ang batang 3 taong gulang ay walang radar para sa panganib, panlipunan. Nakikita lang nila ang mga mukha at ang mukha ni Celestina ay isang mabuting mukha. Kulubot sa araw, sanay sa probinsya, ngunit mabuti. 5 minuto, sabi ni Camila. Umupo sila sa isang mesa sa dulo ng food court. Naglibang si Nicolas sa isang napkin na tinupi ni Celestina sa hugis ng manok. Isang trick na itinuro niya kay Mateo nung parehong edad. Kinuhang bata, inikot tumawa. Inalis ni Chamila ang kanyang maitim na salamin. Pula ang kanyang mata. Hindi lang ngayon, kundi ilang taon na. Alam ko kung sino kayo. Sabi ni Chamila bago pa man makapagsalita si Celestina, kayo ang nanay ni Mateo, at kayo ang babae na umiyak sa kanyang puntot. Tumango si Chamila, nanginginig ang kanyang baba. Ang batang iyan ay anak ni Mateo. Ang tanong ay nanatiling nakalutang sa mesa na parang usok. Pinikit ni Chamila ang kanyang mata. Nang buksan niya ang maito, wala na siyang tinatago. Oh, isang salita, 2 letra, at ang mundo ni Celestina ay nahati sa 2. At muling nabuo ng sabay-sabay. Kuwentuhan mo ako, sabi ni Celestina. Kuwentuhan mo akong lahat. At ikinuwento ni Chamila. Ikinuwento niya na nakilala niya si Mateo sa isang construction site na itinayo ng kumpanya ng kanyang pamilya sa labas ng Maynila. Siya ay pupunta upang suriin ang ilang tapos na gawain dahil nag-aral siya ng arkitektura. Nagtatayo si Mateo ng bakod sa ilalim ng araw ng Hulyo na may pulang panyo na nakatali sa lig at ang makamay ay punong ng semento. Hindi sila nag-usap ng araw na iyon, ni sa sumunod pa. Ngunit sa ika-4 na araw,
Natapilok si Camila sa isang kabel at hinawakan siya ni Mateo sa braso bago siya matumba. Ingat po, ingenyera, sabi niya na may mahiyain na ngiti. At alam ni Camila sa sandaling iyon na siya ay nawawala na. Nagtagpo sila ng palihim sa loob ng 8 buwan sa mga coffee shop na malayo sa sentro, sa mga parke kung saan walang sinuman sa kanyang pamilya ang pumupunta, sa maliit na apartment na inupahan ni Mateo kasama ang 3 pang manggagawa at nililinis niya para sa kanya tuwing linggo. Nilutuan siya ni Mateo ng itlog na may gisa at kanin at tortilla na gawa sa kamay. At sinabi ni Camila na hindi pa siya nakakain ng mas masarap sa kanyang buhay. Binabanggit ka sa akin ni Mateo, sabi ni Camila habang nakatingin kay Celestina na kumikinang ang mangga mata. Sabi niya kayo ang pinakamalakas na babae sa mundo, na mag-isa kayong nakatira sa isang bahay sa gitna ngang wala at hindi kailanman nagreklamo. Sabi niya gusto niya akong dalhin para makilala kayo, ngunit kailangan muna niyang mag-ipon ng pera para ayusin ang bahay dahil nahihiya siya sa kung paano sila namumuhay. Nilunok ni Celestina ang kanyang laway. Hindi kailanman sinabi ni Mateo sa kanya ang anuman, ni isang salita, ni isang pahiwatig. Bakit hindi mo ako hinanap nang mamatay siya? Tanong ni Celestina. Yumuko si Camila dahil ipinagbawal sa akin ni Sergio. At lumabas ang pangalan na hindi pa kilala ni Celestina, ngunit magbabago sa kanyang buhay. Ikinuwento ni Camila kung paano natuklasan ni Sergio ang relasyon. Nakita sila ngang isang empleyado sa site na magkasama at nagsumbong. Dumating si Sergio sa apartment ni Mateo isang gabi. Narinig ni Camila ang sigawan mula sa kusina kung saan siya nagtago. Sinabi ni Sergio kay Mateo na kung hindi siya mawawala sa buhay ng kanyang kapatid na babae, sisirain niya ang kanyang buhay, idedeport niya siya, iimbento niya ang isang record, sisiguraduhin niya na hindi siya makahanap ng trabaho sa Pilipinas o sa anumang lugar. Hindi natakot si Mateo. Sinabi niya kay Sergio na mahal niya si Camila at ipaglalaban niya ito. Isang linggo pagkatapos, inilipat si Mateo sa isang construction site sa Batangas, isang construction sa liblib na lugar na may murang materyales at mga safety measure na wala maliban sa papel. Pinirmahan ni Sergio ang order ng paglilipat. Alam niya ang makondisyon. Alam niya ang mapanganib at ipinadala pa rin si Mateo. Nahulog ang scaffolding isang Martes ng umaga, sabi ni Camila. Tumutulo ang luha sa kanyang pisngi nang hindi niya pinipigilan. Si Mateo at 2 pang manggagawa. Ang 2 pa ay nakaligtas na may sugat, si Mateo ay hindi. Naramdaman ni Celestina na gumalaw ang mesa. Hindi ito gumalaw. Siya ang nanginginig. Nang malaman ko, 2 buwan na akong buntis. Patuloy ni Camila. Dinala ako ni Sergio sa pribadong ospital kung saan walang nagtatanong. Sinabi niya sa akin na kung magsalita ako tungkol kay Mateo ay sisirain niya ang kakaunting dignidad na natitira sa pangalan ng aking anak. Sinabi niya sa akin na ipapanganak ang sanggol ng walang ama at walang apelyido. Sinabi niya sa akin na ang tanging paraan para bigyan siya na kinabukasan ay pakasal ako kay Ernesto, isang kasosyo sa kumpanya, isang kasal para sa negosyo. Alam ni Ernesto ang katotohanan, ngunit ang apelyidong Herrera ay mas kapakipakinabang sa kanya, kaya pumayag siya. At ang nanay mo? Tanong ni Celestina. Si Doña Beatriz? Alam niya ba? Umiling si Camila. Naniniwala ang nanay ko na si Nicolas ay anak ni Ernesto. Sinabi ni Sergio sa kanya na nagkaroon akong affair sa isang manggagawa sa construction site, ngunit nilutas niya ito bago pa man lumala. Naniniwala ang nanay ko na iniligtas ako ni Sergio mula sa paggawa ng isang pagkakamali. Hindi niya alam na ang pagkakamali na iyon ay may pangalan, may madilim na mata at 3 taong gulang. Tiningnan ni Celestina si Nicolas. Patuloy na naglalaro ang bata ng manok na napkin, walang kamalay-malay sa lahat, walang kamalay-malay na ang kanyang buong buhay ay isang kasinungalingan na binuong isang lalaki na naniniwala na ang pagprotekta ay nangangahulugang pagkontrol. Camila, sabi ni Celestina, ang kanyang boses ay isang sinulit ngunit matatag. Ang pagkamatay ng anak ko ay isang aksidente. Tiningnan siya ni Camila ng diretso sa mata. Ang proyekto ay nakategorya bilang high risk. Alam iyan ni Sergio. May mga report. Walang karanasan si Mateo sa taas. Hindi pa siya nagtrabaho sa scaffolding. Ipinadala siya ni Sergio doon, alam ang lahat na iyon. Si Nadia. Hindi ko alam kung gusto niyang mamatay, ngunit alam kong hindi mahalaga sa kanya kung mamatay siya. Pinikit ni Celestina ang kanyang mata, kinuyom ang kanyang kamao, sa mesa hanggang sa pumuti ang kanyang buko.
Naramdaman niya ang isang bagay na hindi niya naramdaman sa 3 taon ng tahimik na pagluluksa. Hindi ito kalungkutan, ito ay galit, isang itim, mainit na galit na umakyat mula sa kanyang tiyan hanggang sa kanyang lalamunan na parang abdo. Hindi namatay ang kanyang anak dahil sa malas, hindi namatay dahil sa kaloban ng Diyos. Namatay siya dahil nagpasya ang isang mayaman na lalaki na mas mababa ang halaga ng kanyang buhay kaysa sa apelido ng isang pamilya. Nang buksan niya ang kanyang mamata, may hawak si Chamila. Kinuha niya ito mula sa kanyang bag. Ito ay isang maingat na nakatiklop na panyo na tela. Inilagay niya ito sa mesa at dahan-dahang binuksan. Sa loob ay may pulang panyo. Hindi ito ang kay Celestina. Ito ay isa pa, mas madilim, mas luma, na may mamansa na hindi naburang ang panahon, mamansang ang semento, pawis, lupa mula sa construction site. Suot niya ito nang mamatay siya, bulong ni Camila. Ibinigay sa akin ito kasama ng kanyang magamit sa ospital. Itinago ko ito. Ito lang ang natitira sa kanya. Tiningnan ni Celestina ang panyo ni Mateo sa mesa, inilagay niya ang kamay sa bulsa, at inilabas ang kanya. Inilagay niya ito sa tabi. 2 pulang panyo, 2 piraso ng parehong tela, ng parehong buhay, na pinahihiwalay ng kamatayan at pinagtakpo sa mesa ng isang mamahaling palengke ng 2 babae na nagmamahal sa parehong lalaki. Kinuha ni Celestina ang panyo ni Mateo sa isang kamay at sa isa pa ay hinawakan ang kamay ni Camila. Anak, sabi ni Celestina, at sa pagkakataong ito ay hindi, na aksidenteng lumabas ang salita, sinadya niya itong sabihin, hindi ka na mag-isa. Binitawan ni Camila ang isang hikbi na nanggaling sa napakalalim kaya tinaas ni Nicolas ang kanyang ulo at tiningnan ang kanyang mama ng malaki ang mamata. Mama, bakit ka umiyak? Pinunasan ni Camila ang kanyang luha at ngumiti sa bata. Dahil masaya ako, mahal ko. Tiningnan siya ni Nicolas na naguguluhan. Pagkatapos ay tiningnan niya si Celestina at inabot ang manok na napkin. Kunin mo, ginang, para hindi ka rin malungkot. Kinuha ni Celestina ang manok na papel. Nangingini ang kanyang kamay, inilagay niya ito sa kanyang dibdib na parabang ginto. At sa sandaling iyon, sa isang mesa sa palengke sa pagitan nga amoyng mamahaling tinapay at ang ingay nga taong bumibili nga keso na hindi niya kailanman matitikman, nakilala ni Celestina ang kanyang apo. 2 araw bago nagkaroon ng lakas ng loob si Camila. 2 araw kung saan natulog si Celestina sa bangko ng parke. Kumain ng malamig na tortilla na may asin at naghintay. Hindi siya nagpilit, hindi siya nagpadala ng mensahe. Alam niya na ang gagawin ni Camila ay mas mahirap kaysa sa anumang ginawa niya sa loob ng 62 taon ng buhay. Dahil hinarap ni Celestina ang probinsya, kahirapan, kalungkutan, ngunit hinarap ni Camila ang sarili niyang ina at walang mas matinding disyerto kaysa doon. Noong Huwebes ng alas 9 ng umaga, nakatanggap si Celestina ng tawag. Nakabili si Camila ng disposable phone at ibinigay sa kanya ang numero sa palengke. Pumunta ka sa bahay. Nandito ang nanay ko. Wala si Sergio. Nagpunta siya sa isang proyekto sa Batangas. Ngayon o hindi na kailanman, hinugasan ni Celestina ang kanyang mukha sa fonten ng parke. Pinantay niya ang kanyang asul na bestida gamit ang kanyang mga kamay, sinuklay ang kanyang tirintas at naglakad patungo sa itim na bakal na gate. Sa pagkataong ito ay hindi siya umupo sa bangketa, kumatok siya sa bantayan. Tiningnan siya ang gwardiya ng may pakasuklam. Ginang, sinabi ko na sa inyo na si Ginang Camila ay naghihintay sa akin. Tawagan niyo na lang kung gusto niyo. Nag-alinlangan ang gwardiya. Dinial niya ang intercom. 30 segundo pagkatapos, bumukas ang gate. Tumawid si Celestina sa pasimano at tumapak sa berdeng, damuhan ng bahay ng Herrera. Naramdaman niya ang damo sa ilalim ng kanyang sinalas. Sariwa, basa sa sprinklers. Sa kanyang bahay, ang damo ay isang himala ng tagulan na tumatagal ng 3 linggo dito. Ito ay isang permanenteng luho. Naghihintay si Camila sa pangunahing pintuan. Maputla siya, ngunit buo. Hawak niya ang kamay ni Nicolas. Nakita ang bata si Celestina at ngumiti. Ang ginang manok, sabi ni Nicolas. Naramdaman ni Celestina na napuno ang kanyang dibdib ngang isang mainit na bagay. Hinaplos niya ang ulo ng bata. Kamusta, mahal ko? Pasok po, sabi ni Camila. Nasa sala ang nanay ko. Ang sala ng mga Herrera ay mas malaki kaysa sa buong bahay ni Celestina. Marmol na saig, cream na leather na sofa, mga kuwadro sa dingding na mukhang mula sa museo. Lahat ay amoy malinis, amoy sariwang bulaklak, amoy pera.
At sa gitna ng lahat ng iyon, nakaupo na tuwid ang likod at may hindi nagalaw na kape sa kamay, naroon si Doña Beatriz. Nakita ni Beatriz na pumasok si Celestina at tumigas ang kanyang ekspresyon na parang semento na tumitigas. Chamila, sabi ni Beatriz nang hindi tumatayo, "Maari mo bang ipaliwanag kung ano ang ginagawa ngang ginang na ito sa aking bahay? Nanay, kailangan mong pakinggan ang isang bagay at kailangan mong pakinggan hanggang sa dulo bago ka magsalita. Wala akong kailangang pakinggan. Sinabi ko na sa iyo nang malinaw na si Nicolas ay anak ni Mateo." Diretsong sinabi ni Camila, nang walang preamble, nang walang pagpapahina, nang walang paghahanda, binitawan niya ito na parang bato na bumabagsak sa ilalim ng isang balon. At ang katahimikan na sumunod ay ang tunog ng batong iyon na bumabagsak. Hindi gumalaw si Beatriz. Nanginginig ang kape sa kanyang kamay, ngunit hindi siya gumalaw. Ang kanyang mukha ay dumaan sa tatlong ekspresyon sa loob ng 2 segundo. Pagkalito, hindi paniniwala at galit. Ano ang sinabi mo? Si Nicolas ay hindi anak ni Ernesto, siya ay anak ni Mateo Salazar, ang manggagawa sa construction site, ang lalaki na pinilit ako ni Sergio na iwan, ang lalaki na namatay. Binaba ni Beatriz ang tasa ng kape sa mesa nang may malakas na tunog. Tumayo siya. "Nawawala ka na sa kachinuan," sabi ni Beatriz. Nanginginig ang kanyang boses, ngunit hindi sa takot, kundi sa galit. "Nilinlang ka ang babaeng ito. Hinanap ka, natagpuan kang mahina at pinuno ang iyong ulo ng kasinungalingan para kumuhang pera. Ito ang pinakalumang kwento sa mundo, Chamila. Hindi ako makapaniwala na ganon ka kanaive. Walang naglinlang sa akin, nanay. Kung gayon, ano? Sasabihin mo sa akin na 3 taon mo akong niloko, 3 taon mo akong tiningnan sa mukha. Tuwing linggo sa kainan ng pamilya na may aking apo sa iyong mabisig, alam na siya ay anak ng isang estranghero. Hindi siya estranghero, siya ang lalaking mahal ko." Hinarap ni Beatriz si Celestina. Ang kanyang mata ay 2 kutsilyo. Kayo ay dumating upang sirain ang aking pamilya. Hindi ko alam kung ano ang naiwento niyo sa aking anak. Hindi ko alam kung anong nga ebidensya ang inimbento niyo, ngunit isinusumpa ko sa inyo na kung hindi kayo alis sa bahay na ito ngayon din, ipaghihinayang niyo ang pagtawid niyo sa probinsya. Hindi umurong si Celestina, hindi naktaas ng boses, hindi yumuko ang tingin. Nanatili siyang nakatayo sa gitna ng marmol na sala na may kanyang punit-punit na sinelas at kanyang asul na bestida at sinabi ang kanyang dapat sabihin. "Ginang Beatriz, hindi po ako pumunta para sirain ang anuman. Pumunta ako para hanapin ang natitira sa aking anak at ang natitira sa aking anak ay ang batang iyan. Ang batang iyan ay aking apo. Siya rin ang akin. Ang parirala ay nanatiling nakalutang sa pagitan ng 2 matriark na parang isang hindi nakikitang hangganan. 2 babae na makapareho ang edad, makapareho ang sakit mula sa makaibang mundo na naangkin sa parehong bata." Kinuha ni Beatriz ang kanyang telepono. "Tatawagan ko si Sergio. Linawin niya ang kabaliwan na ito." "Tawagan mo siya," sabi ni Camila. "Tawagan mo siya at tanungin mo kung bakit niya inilipat si Mateo sa construction site sa Batangas 1 linggo pagkatapos niyang matuklasan na kasama ko siya. Tanungin mo siya kung bakit ang construction site na iyon ay nakategorya bilang high risk. Tanungin mo siya kung bakit si Mateo, na hindi pa nagtrabaho sa taas, ay napunta sa isang 15-meter scaffolding ng walang safety harness." Huminto si Beatriz na nakalahati ang telepono sa tenga. Tiningnan niya ang kanyang anak na parabang ngayon lang niya ito nakita. "Ano ang sinasabi mo, Chamila?" "Sinasabi ko na alam ni Sergio. Alam niya ang tungkol kay Mateo at sa akin. Alam niya ang tungkol sa pagbubuntis at nagpasya siyang lutasin ang problema sa pamamagitan ng pagpapadala sa kanya sa isang lugar kung saan napakataas ng posibilidad na may mangyaring masama. Hindi kailanman gagawin iyan ng kapatid mo. Ginawa iyan at higit pa ng kapatid ko. Nanay, pinilit niya akong magpakasal kay Ernesto para takpan ang kahihiyan. Pinapirmahan niya akong mapapel na nagsasabing si Nicolas ay anak ni Ernesto. Pinagbantaan niya akong kukunin ang bata kung magsasalita ako. 3 taon na akong nakatira sa isang bilangguan na may hardin at air conditioning. Nahulog si Beatriz sa sofa. Patay ang telepono sa kanyang kamay. Ang kanyang mukha ay hindi nagalit. Ito ay sa 1 taong gumagalaw ang sahig sa ilalim na kanyang paa. "Hindi totoo," bulong ni Beatriz. Ngunit hindi na siya sigurado. Tila siya ay 1 taong paulit-ulit na nagsasabi ng isang bagay upang hindi niya kailangang maniwala sa iba. "Tingnan niyo ang bata, ginang.
sabi ni Celestina. Lumingon si Beatrice. Nakaupo si Nicolas sa marmol na saik sa tabi, NG coffee table na naglalaro NG lapis. Ang sigawan ng matatanda ay nagpakaba sa kanya at kapag kinakabahan si Nicolas, ginagawa niya ang palagi niyang ginagawa. Inilagay niya ang kanang kamay sa lig. Isinara ang magadaliri na parabang may hawak at hinila pababa ang kilos ng panyo. Nakita iyon ni Beatrice. Hindi niya naintindihan kung ano iyon, ngunit nakita niya. Isang kakaibang kilos, paulit-ulit, na hindi umayon sa anuman. Kinuha ni Celestina mula sa bulsa ang litrato ni Mateo noong 18 taong gulang. Inilagay niya ito sa mesa sa harap ni Beatrice. Nakangiti si Mateo na may pulang panyo sa lig. Ang kanang kamay ay nakahawak sa tela, hinihila pababa. Ang parehong kilos, ang parehong kamay, ang parehong pakiling ng ulo. Tiningnan ni Beatrice ang litrato, tiningnan ang bata. Tiningnan ang litrato, tiningnan ang bata. Ang kilos na iyan ay hindi tinuturo. Ginang, sabi ni Celestina. Ipinanganak iyan tulad ng mga mata, tulad ng dugo. Hindi sumagot si Beatrice, ngunit nakita ni Celestina ang isang bagay na hindi niya inaasahang makikita. Nakita niya kung paano napuno na tubig ang mga mata ni Doña Beatrice. Hindi sa galit, kundi sa isang mas masahol pa sa pag-aalinlangan. At ang pag-aalinlangan sa isang babae na palaging may katiyakan ay ang simulang ang pagguho. Sa sandaling iyon, bumukas ng malakas ang pangunahing pintuan. Pumasok si Sergio sa sala na gusot ang jacket at maluwag ang kurbata, na para bang nagmamaneho ang 3 oras nang walang tigil mula sa Batangas. May nagabiso sa kanya. Marahil ang gwardiya, marahil ang empleyada, hindi mahalaga, naroon siya. Ano ang nangyayari dito? Sabi ni Sergio na nakatingin kay Camila, pagkatapos kay Celestina, pagkatapos sa kanyang ina. Ang kanyang boses ay may kontrol, ngunit ang kanyang mamata ay may alarma. Sergio, sabi ni Beatrice, ang kanyang boses ay hindi na sa matriarch, ito ay sa isang ina na nakahanap ng katotohanan. Ikaw ba ang nagpadala sa isang manggagawa na nangangalang Mateo Salazar sa construction site sa Batangas? Ang katahimikan ni Sergio ay tumagal ng 1 segundo. 1 segundo lang, ngunit sapat na. Hindi ko alam ang sinasabi mo, nanay. Alam mo, sabi ni Camila. Camila, kalokohan ito. Sino ang babaeng ito? Ano ang sinabi mo sa nanay? Sinabi ko ang totoo. Sergio, lahat. Tiningnan ni Sergio si Celestina nang may pahamak. Sinuri niya ito mula ulo hanggang paa, tulad ng gwardiya, tulad ni Beatrice noong unang araw. Ngunit hindi tulad nila. Sa tingin ni Sergio ay may iba pa, may takot. Nanay, sabi ni Sergio na humarap kay Beatrice. Gusto nga mataong itong pera. Ito ay isang gawa-gawang kwento. Ang babae mula sa probinsya ay nakahanap ng pensyon at ginamit si Camila dahil alam niyang mahina ito. Hindi mo siya pwedeng paniwalaan. Pinutol ni Beatrice ang boses ni Sergio na parang kutsilyo. Tingnan mo ako sa mata at sabihin mo sa akin na hindi mo alam na buntis si Camila sa lalaking iyon nang ilipat mo siya. Iyan ay kasinungalingan. Sabi ni Sergio nang hindi kumukurap. Wala akong alam tungkol sa anumang pagbubuntis. Ang ma-transfer ay desisyon ng Operations Department. Hindi. Ako. Ang kapirma mo ay nasa order, Sergio. Sabi ni Camila. Nakita ko ito. Petsa Setyembre 7, 9 na araw pagkatapos mong malaman. Niluwagan ni Sergio ang kanyang kurbata. Isang mabilis, kinakabahang kilos. Malamig ang sala dahil sa air conditioning. Ngunit kumikinang ang nuni Sergio sa pawis. Nanay, kalokohan ito. Binibiktima nila ako. Ang babaeng ito ay galing sa isang liblib na baryo at bigla na lang alam ang mapetsa. May maebidensya siya. Hindi mo ba nakikita na ito ay isang setup? Kung gayon, sabihin mo sa akin na hindi mo ginawa. Sabi ni Beatrice. Ang kanyang boses ay hindi na kutsilyo. Ito ay isang bulong. At mas masahol pa ang bulong. Sabihin mo sa akin na hindi mo alam at maniniwala ako sa iyo, ngunit tingnan mo ako sa mata kapag sinabi mo. Tiningnan ni Sergio ang kanyang ina, tiningnan niya ito ng diretso sa mata tulad ng hiniling niya. Nagbukas siyang bibig, isinara. Muling binuksan at ang lumabas ay hindi ang gusto niyang sabihin. Nanay, ginawa ko ang dapat kong gawin para protektahan ang pamilyang ito. Ang parirala na iyon ang pagtatapat na ayaw ibigay ni Sergio dahil hindi niya sinabi, hindi totoo, hindi niya sinabi, nagsisinungaling sila. Sinabi niya, ginawa ko ang dapat kong gawin, at lahat sa silid na iyon kahit siya ay alam na ipinagtaksil niya ang sarili.
Tiningnan ni Beatrice ang kanyang anak, ang kanyang panganay, ang nagdala ng kumpanya mula noong 25, ang pinaniniwalaan niyang haligi ng pamilya, at sa unang pagkakataon sa kanyang buhay. Hindi alam ni Doña Beatrice ang sasabihin. Dahan-dahan siyang humarap kay Celestina, tiningnan niya ito. Wala ng pahama, wala ng galit. May isang bagay na kinilala ni Celestina dahil naramdaman na niya iyon ng maraming beses. Ito ay ang sakit ng isang ina na nakatuklas na ang kanyang anak ay hindi ang akala niya. Ang nangyari sa mga sumunod na araw ay hindi isang lindol, ito ay mas masahol pa. Ito ay ang katahimikan pagkatapos ng lindol. Kapag ang mga bitak ay dahan-dahang bumubukas at bawat isa ay mas masakit kaysa sa nauna. Hindi nakipag-usap si Beatrice sa sinuman ng gabing iyon, hindi siya kumain ng hapunan, hindi siya lumabas ng kanyang silid. Umupo siya sa harap ng mesa kung saan pinirmahan ng kanyang namatay na asawa. Ang makontrata ang construction company at binuksan ang ma-file ng kumpanya na iniimbak ni Sergio sa cloud. Si Beatrice ay hindi isang babae na mahilig sa teknolohiya, ngunit alam niyang basahin ang isang legal na dokumento tulad ng pagbasa ng isang recipe sa pagluluto. Ilang dekada na siyang pumipirma nga balanse kasama ang kanyang asawa. Hindi siya nagtagal upang makita ito. Ang order ng paglilipat ni Mateo Salazar sa construction site sa Batangas ay may pirma ni Sergio. Ang petsa ay Setyembre 7, eksaktong 9 na araw pagkatapos mag-ulat ng isang empleyado na nakita si Chamila kasama ang isang manggagawa sa construction site sa Makati. Sa tabing order, may isang technical na ulat na nakategorya sa construction ng Batangas bilang high-risk level 3. Sa parehong ulat, na may pulang selyo na hindi maaring balewalain ng sinuman, nakasaad na ang mga scaffolding ay hindi sumusunod sa federal na regulasyon at 2 insidente na ang nayulat sa parehong istruktura. Nabasa ni Sergio ang ulat na iyon. Alam niya dahil sa margin na may kanyang mahigpit at kinakabahang sulat kamay, may isang tala na nagsasabing ipagpatuloy. Walang budget para palitan ang istruktura. Responsibilidad ng kontraktor. Isinara ni Beatrice ang computer. Inalis ang kanyang salamin at umiyak. Hindi siya umiyak para kay Celestina, ni para kay Mateo, ni para kay Camila. Umiyak siya para sa kanyang sarili dahil nalaman niya na ang anak na pinagkatiwalaan niya ng lubos, ang ipinagkatiwala niya sa kumpanya at sa kinabukasan ng pamilya, ay niloko siya sa loob na 3 taon na nakatingin sa kanyang nga mata bawat linggo sa kainan ng pamilya. At umiyak siya dahil alam niya na siya ay nakatulong, hindi dahil sa kasamaan, kundi dahil sa pagkabulag. Tumingin siya sa kabilang panik nang sabihin ni Sergio na nalutas na ang affair ni Chamila. Pinapalakpakan niya ang kasal kay Ernesto nang hindi tinatanong ang kanyang anak kung masaya siya. Hinayaan niya na mas mahalaga ang apelyidong Herrera kaysa sa katotohanan. Kinabukasan, tinawagan ni Beatrice si Sergio sa kanyang opisina. Tumagal ng 40 minuto ang pag-usap. Walang ibang naroon. Nang lumabas si Sergio, kulay abo ang kanyang mukha at nanginginig ang kanyang makamay. Sa parehong hapon, nakatanggap ngang instruksyon ang mga abogado ng pamilya na muling ayusin ang pamamahala ng kumpanya. Si Sergio ay inalis sa lupon ng administratibo. Walang sigawan, walang pulis, walang eksenang publiko. Ito ay isang tahimik na pagpapatupad na ginawa ng may parehong lamig na kung saan pinirmahan ni Sergio ang order ng paglilipat na iyon. Ang hustisya ng mga mayayaman ay hindi gumagawa ng ingay, ngunit masakit pa rin. Nakipag-usap si Chamila kay Ernesto ng parehong linggo. Hindi mahirap ang diborsyo dahil hindi kailanman naging totoo ang kasal. Pinirmahan ni Ernesto ang papeles ng walang laban. Sa kaibuturan, pagod na rin siya sa pagpapanggap. Dinala niya ang kanyang apelyido at kanyang manegosyo at iniwan si Camila sa tanging mahalaga, si Nicolas. Ngunit ang sandaling nagpabago, sa lahat ay hindi ang pagbagsak ni Sergio ni ang diborsyo ni Camila. Ito ay isang bagay na mas maliit, mas tahimik, mas mahalaga. Ito ay si Beatrice na kumakatok sa pinto ng isang murang hotel sa sentro ng Makati ng alas 7 ng umaga ng isang Biyernes. Ngunit halos hindi siya makarating. Sumakay si Beatrice sa kotse ng umagang iyon na may address ng hotel sa kamay. Umandar ang driver. Sa ikatlong block, sinabi ni Beatrice na huminto. Nanatili siyang nakaupo sa likod na upuan, nakatingin sa bintana nang walang nakikita sa loob ng 5 minuto. Malapit na siyang sabihin, iuwi mo ako. Malapit na siyang kumbinsihin ang kanyang sarili na malulutas niya ito sa ibang paraan, sa mga abogado,
sa distansya, sa pera, na hindi niya kailangan pumunta sa murang hotel na iyon upang umupo sa harap ng babae na nagsabi sa kanya ng katotohanan sa mukha habang siya ay niluraan ng pahamak. Ngunit pagkatapos ay naalala niya ang mamata ni Nicolas. Ang kilos ng lig na ngayon ay hindi niya mapigilang makita tuwing kinakabahan ang bata at sinabi niya sa driver na magpatuloy. Binuksan ni Celestina ang pinto na nakasuot na pangtulok. 3 gabi na siya sa silid na iyon na amoy kloro at halumigmig. Binayaran ng pera na ibinigay ni Chamila sa kanya ng palihim at tinanggap lang ni Celestina dahil wala na siyang ibang pagpipilian. Nang makita si Beatrice sa pasilyo na may perpektong makeup, ngunit nakalubog ang magamata ngang 1 taong hindi nakatulog sa loop ngang ilang araw, hindi alam ni Celestina ang sasabihin, kaya wala siyang sinabi. Umirong siya at pinapasok siya. Pumasok si Beatrice, tiningnan ang makitid na kama, ang madilaw na dingding, ang basket sa plastik na upuan. Tiningnan ang masinalas sa tabing ang pinto, tiningnan ang pulang panyo na nakatiklop sa unan, at umupo sa gilid ng kama na para bang hindi na siya kayang suportahan ng kanyang mabinti. Pumunta ako upang humingi ng isang bagay, sabi ni Beatrice. Sabihin po, kwentuhan mo ako tungkol kay Mateo. Tiningnan siya ni Celestina. Nahanap siya ng bitak, nahanap siya ng pagmamaliit, nahanap siya ng awa. Wala siyang nakita sa mga iyon. Nakita lang niya ang isang babae na 64 taong. Gulang na nawalan ng katiyakan at kailangan niyang kumapit sa isang tunay na bagay. Umupo si Celestina sa plastik na upuan sa harap niya at nagsalita. Ikinuwento niya ang tungkol kay Mateo nung bata pa. Tumatakbo sa gitna ng sagingang bahay na nakayapak. Ikinuwento niya ang tungkol sa pulang panyo na ibinigay niya sa kanya nung 6 na taong gulang siya, isang retaso mula sa ginagamit ng kanyang lolo. At kung paano hindi kailanman inalis ni Mateo iyon, ikinuwento niya ang tungkol sa mga gabi kung saan nag-aral si Mateo gamit ang kandila dahil walang kuryente at kung paano siya natuto magbasa sa isang aklat na mga resipe na siyang tanging aklat sa bahay. Ikinuwento niya ang araw na sinabi ni Mateo na alis siya patungong Maynila at kung paano siya hindi umiyak sa harap niya dahil ang maina sa probinsya ay hindi umiyak sa harap ng kanilang maanak. Umiyok sila pagkatapos kapag umalis na ang bus at umuupo na ang alikabok. Ikinuwento niya na nagpapadala si Mateo ng bawat 15 araw nang walang palya hanggang sa huminto siya sa pagpapadala at naisip niya na nakalimutan na siya nito, na nilamon na siya ng siyudad, na hindi na siya ang kanyang anak. Hindi niya alam na patay na siya hanggang 1 buwan pagkatapos nang dumating ang isang kinatawan ng gobyerno na may isang karton na kahon na naglalaman ng kanyang gamit. Sa kahon na iyon ay ang panyo na hawak ko rito, sabi ni Celestina habang hinahawakan ang tela sa unan. Ngunit si Chamila ay may isa pa, ang ginagamit niya nang mamatay siya. Pareho silang makapareho dahil pinutol ko sila mula sa parehong tela, isa para sa akin at isa para sa kanya. Nakikinig si Beatrice nang hindi sumisingit. Tumutulo ang luha sa kanyang pisngi. Sinisira ang makeup na inilagay niya ng maingat ng umagang iyon. Ang lalaking inyong hinamak, sabi ni Celestina nang walang hinanakit, lamang sa hubat na katotohanan. Siya ang lalaking nagpasaya sa inyong anak, ang tanging, at siya ang ama ng inyong apo. Pinunasan ni Beatrice ang kanyang luha gamit ang isang seda na panyo. Pagkatapos ay tiningnan si Celestina at sinabi ang isang bagay na nagtagal bago na proseso ni Celestina. Pinalaki niyo ang isang mabuting lalaki, Celestina, at hindi ko iyon nakita. Ito ang unang pagkakataon na tinawag siya ni Beatrice sa kanyang pangalan. Naramdaman ni Celestina na may isang bagay na lumuwag sa kanyang dibdib, isang buhol na ilang araw nang mahigpit. Hindi pa ito kapatawaran. Mabagal ang kapatawaran at mayroon itong sariling oras, ngunit ito ang simula. At inalagaan niyo ang aking apo nang hindi niyo alam na siya ay akin, sagot ni Celestina. Iyan din ay mahalaga. Nakatitigan ang 2 babae sa murang hotel na iyon na may sina ng araw na pumapasok sa maruming bintana. Hindi sila nagyakapan. Hindi pa iyon ang oras para doon. Ngunit may nagbago sa hangin sa pagitan nila. Wala na ang pader. May mga labi pa rin. Oh, may sakit pa rin hiya, manawawalang taon. Ngunit wala na ang pader. Gusto kong makilala ni Nicolas kayo, sabi ni Beatrice. Bilang kung ano siya, bilang kanyang lola. Pareho kaming lola niya, sabi ni Celestina. Tumango si Beatrice. Sa unang pagkakataon ay tumango siya nang hindi nahihirapan pareho silang dalawa. 1 buwan pagkatapos, ang daanan ng graba patungo sa sementeryo ngang baryo ay napuno nga, alikabok sa pangalawang pagkakataon ng araw na iyon, ika-15.
Ngunit sa pagkataong ito ay hindi na mag-isa si Celestina na may kanyang timba at kanyang naligaw na bulaklak. Apat na sila. Naglalakad si Celestina sa unahan na may matatag na hakbang ng isang taong nakakakilala sa bawat batong daan. Sa tabi niya, may hawak si Camila na bungkos ng puting margaritas na binili sa palengkeng Santiago City. Sa likod, dahan-dahang naglalakad si Doña Beatriz na may maling sapatos para sa graba. Ang takong ay lumulubog sa maluwag na lupa sa bawat hakbang, ngunit nang walang reklamo, at sa pagitan ng tatlo na may isang kamay na hawak sa kanyang mama at isa pa na hawak kay Celestina, naglalakad si Nicolas na nakatingin sa lahat ng may malalaking mata. "Lola, dito po ba nakatira ang mangga butiki?" Tanong ng bata habang itinuturo ang isang bitak sa lupa. "Dito nakatira ang lahat, mahal ko," sabi ni Celestina. "Ang mangga butiki, ang mga alakdan, ang mga ahas at ang mga tao din kahit mahirap paniwalaan." Tiningnan ni Beatriz ang sementeryo pagdating, ang mga krus na kahoy at semento, ang barbed wire, ang maalikabo na kakawate. Tiningnan niya ang puntot ni Mateo na may mga nakapintang letra. Wala siyang sinabi, ngunit nakita ni Celestina kung paano niya mahigpit na ipinikit ang kanyang malabi at nilunok ang isang bagay na ayaw niyang ilabas sa harap ng sinuman. Lumuhod si Camila sa harap ng lapida at inilagay ang mga margaritas. Binitawan ni Nicolas ang makamay ng kanyang lola, lumapit sa krus at inilagay ang isang bagay sa lupa. Ito ay ang manok na napkin na ginawa ni Celestina sa palengke ng San Agustin. Itinago niya ito sa loob ng isang buwan, gusot at punit-punit sa gilid. Ngunit itinago niya ito para kay Papa, sabi ni Nicolas, para hindi siya mag-isa. Kinuha ni Celestina mula sa bulsa ang dalawang panyo, ang kanya at ang kay Mateo, itinali niya ang maito sa krus na semento. Gumalaw ang pulang tela sa hangin ng probinsya na parang isang maliit na bandila, na parang isang pusong tumitibok kung saan wala nang dapat tumibok. Lumapit si Beatriz kay Celestina na natili silang dalawa na nakatayo sa harap ng puntot, magkatabi. Ang babae mula sa bahay sa probinsya at ang babae mula sa mansyon, ang mga sinelas at ang mga takong ay lumulubog sa parehong lupa. Isang magandang lugar, sabi ni Beatriz habang nakatingin sa malawak na langit ng probinsya. Tiningnan siya ni Celestina ng palinga. Alam niya na hindi ang sementeryo ang tinutukoy ni Beatriz. Tinutukoy niya ang mundo kung saan nagmula si Mateo, ang mundo na kanyang hinamak ng hindi niya kilala, ang mundo na nakpalaki sa lalaking minahal ng kanyang anak. "Oh," sabi ni Celestina, "isang magandang lugar." Umupo si Nicolas sa lupa sa pagitan ng dalawang lola. Naglalaro ng bato sa lupa, kumakanta ng isang kanta na walang nagturo sa kanya. At ang apat na tao na natitira kay Mateo Salazar, sa mundong ito ay nanatili doon ng tahimik. Hinahayaan ang hangin ng probinsya na sabihin ang hindi na kayang sabihin ng nga salita. Minsan, inisip ng isang tao na kapag namatay ang isang anak, namamatay ang lahat, na natatapos ang mundo at ang natitira ay puro papeles, puro paglalakad ng walang direksyon hanggang sa dumating din ang kanyang oras. Inisip iyon ni Celestina sa loob ng 3 taon. 3 taon na nakikipag-usap sa isang puntot. 3 taon na naniniwala na dinala ni Mateo ang lahat sa kanya. Ngunit hindi dinala ni Mateo ang lahat. Iniwan niya ang pinakamahalaga. Iniwan niya ang isang pares ngang madilim na mata sa mukha ngang isang bata na inilalagay ang kamay sa likha kapag kinakabahan. Iniwan niya ang isang pag-ibig na nakaligtas sa takot, sa kasinungalingan at sa distansya. At iniwan niya ang isang aral na nagtagal bago natutunan ng kanyang sariling ina, na ang dugo ay hindi nakakaintindi na apelyido, niyang pera, niyang nga pader na gawa sa bato. Ang dugo ay nakakahanap, palaging nakakahanap. Kung alam niyo kung ano ang mawalan ng isang tao at mahanap siya kung saan hindi niyo inaasahan, ikuwento niyo ang inyong kwento sa mga komento. Mag-subscribe para sa higit pang mga kwento tulad nito at ibahagi sa isang taong nangangailangan makinig nito. Dahil minsan ang tanging kailangan para magbago ang buhay ay isang 15 araw, isang sementeryo sa probinsya at isang bata na nagsasabi ng totoo nang hindi niya alam na sinasabi niya ito.